Purihin siya ay hanginan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig niya na gaya ng isang trompeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leyon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-4. 6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay, at tadtad ng mga mata ang bawat isa, sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono, at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman.
Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka, poong may kapal, Diyos ng makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, pagsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos na iyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kaniyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Poot na poot naman sa kaniya ang kaniyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo siya ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo sa 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan.
Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, Mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kaniyang Panginoon, Masamang alipin. Sa salita na mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpaon na si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo ating narinig, sinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ano ba yung una niyang pangungusap? Ito po yung kaniyang sinabi sa harapan ni Sakeo na malapit nang maghari ang Diyos o dumating na ang paghahari ng Diyos. Dahil si Jesus, ang sentro ng kaniyang pangangaral ay ang kaharian ng Diyos. Sa kaniyang pagpasok sa Jerusalem, inaakala ng kaniyang mga alagad at sumusunod sa kaniya na pagpasok ng Jerusalem, itatatag ni Jesus ang kaniyang kaharian, katulad ng ginawa ni Haring David noong mga nakalipas na panahon. Kaya itong mga alagad at ang mga sumusunod sa kaniya ay talagang handang-handang sumama sa kaniya sa pagpasok sa Jerusalem. Dahil alam natin sa kasaysayan ng paglalakbay ni Jesus kasama ang mga alagad, nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino ang uupo sa kanan at uupo sa kaliwa. Dahil gusto nila na makasama sa kahariang itatatag ni Jesus sa Jerusalem. At iyon ay hindi nila alam. Ang akala nila ang kahariang itatatag ni Jesus ay ang pisikal, ang politikal, ang sosyal na kaharian. Hindi nila alam na ang nais ni Jesus ay ang bagong kaharian sa langit. Kaya siya ay gumamit ng isang talinhaga upang ipakita sa kanila na ano ba ang inaasahan ng Diyos sa mga aliping sumusunod sa Kanya. Let us do the math muna para maintindihan natin. Ang isang pilak o isang ginto ay nagkakahalaga ng 60 shekels. Ang 60 shekels ay nagkakahalaga na ang bawat isang shekel ay nagkakahalaga ng 1 denari. Ibig sabihin ng 1 denari, yun yung sweldo na dapat matanggap ng isang nagtatrabaho noong panahon na iyon. So 60, tapos binigyan ka ng denari, so 6,000 na denari, i-divide mo into 365,
Ibig sabihin, yung isang denaryo o isang pilak na ibinigay sa iyo ay katumbas ng 16 na taon na sweldo ng isang alipin. So kung ikaw ay mayroon ng sweldo ng 16 na taon, napakalaki nito. Pwede ka nang humiga, pwede ka nang hindi magtrabaho, para ka ng isang milyonaryo nung panahon na yon. Pero sa talinhaga, mayroong klaseng mga taong binigyan niya ng pilak o ginto. Ang dalawa ay kanilang pinagyaman at bumalik sa kanila ang sinabi ng naging hari. Dahil mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, bibigyan kita ng 10 bayan, bibigyan kita ng 5 bayan, at yung isa na tamad at natatakot, walang nagawa at wala ring nakuha sa pagbabalik ng bagong hari. Ang talinhaga ay tungkol sa buhay at kasaysayan ni Jesus. Bilang hari, kaniya ring titingnan ang kaniyang iniwanan sa atin sa kaniyang pagbabalik. Nasaan tayo dun sa 3 klaseng tao plus isa pang klaseng tao na ayaw sa kaniya at umaaway sa kaniya? Dito natin makikita sa Ebanghelyo na nagbibigay pala ang Diyos ng sobra sa kailangan ng tao. Bakit kinukulang ang tao? Dahil hindi alam ng tao ang priority niya sa kaniyang buhay. Kasi ang tao hindi nasasatisfy sa isa. Ang gusto niya kapag may isa na, gusto pang manguha ng isa pa. Anong tawag sa ganong tao? Swapang. Totoo, maraming tao ang swapang. Pag nagkaroon ng pagkakataon, kahit na yung hindi kaniya, swapangin pa niya. Kaya totoo na laging may mga tao ring hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ayaw nilang makinig sa salita ni Kristo. Ano ba yung mga kaswapangan ng tao? Alam ninyo, palagi ko tong nababasa na maraming Pilipino ang mayroong ugaling alipin. Ano po yung ugaling alipin? Yung pag nagkaroon ng pagkakataong maging malaya, gagamitin nila iyon upang sakupin ang iba. Sample po ha. Sa buffet. Kakain kayo sa isang restaurant o naimbitahan kayo sa isang kasal. Ang handaan ay buffet. Ibig sabihin po ng buffet, open yon, pero ang binabayaran nung nag-imbita ay per plato, per plate, di po ba? Ibig sabihin, kapag imbitado ka, special ka, kabilang ka doon sa plate. Ang Pinoy, kahit hindi invited, nagpapakita. Inimbitahan na nga, nagsama pa ng 5. Yun yung saan pumapasok yung ugaling alipin. Per plate. Nakita ninyo sa buffet, kapag kumain ng Pinoy, parang bundok. Lahat ng may pwesto, lahat ng may space doon sa plato, lalagyan ng napakaraming pagkain. Bakit? Ano na to Pagkakataon ko na. Pero hindi mo iniisip yung iba na kaya ito ay buffet dahil bilang ang bisita at ang pagkain ay sakto lang sa bisita. Maraming pagkakataon ang mga Pinoy parang hindi natututo sa karanasan.
meron po akong napuntahang isang bayan na may tradisyon ang mga tao doon na mag-alay ng tinapay o mga biskwit tuwing fiesta nung isang lugar. Naalala ko nung ako'y bata pa, hiyang-hiya kami na pumila. Kasi alam namin, basbas yung tinapay o yung biskwit. Nahihiya kami pa yung itinutulak ng aming mga magulang na pumila ka doon kasi yun ay alay. Alay iyon sa mahal na krus, Santa Cruz. No? Hanggang ngayon, ginagawa pa yung mga panata na iyon, pero iba na. Nasa sasakyan pa lang yung mag-aalay, pinag-aagawan na ng mga tao yung tinapay. Ugaling alipin po ang tawag doon. Yung nakapila, ayaw nang naghihintay, gusto palaging nasa unahan. Kahit na sinabing pumila po sa ayuda, hindi. Kailangan nasa unahan. Hindi pwede. Mapapagod tayo. Kahapon dumaan ako sa isang tulay. May isang lalaki, mas malaki pa yung katawan sa akin. Bit-bit-bit yung anak at namamalimos. Panggatas lang po. Panggatas. Nahihiya akong dumaan. Ang laki ng katawan. Pwedeng magbanat. Napakalaki ng katawan. May mga tattoo pa. Sayang ang tattoo. Ipangpapalimos mo lang pala yung tattoo. Ugaling alipin. Ayaw mahirapan. Gusto'y ng lalamang. Bawal ang tamad at matatakutin sa kaharian ng Diyos. Bakit bawal ang tamad? Sa unang pagbasa, narinig natin 24 na oras na nagpupuri ang 24 na lipi kasama ang mga anghel. 24/7 na nagdarasal ng banal, banal, banal. 24/7 sa ating buhay. 24/7 bawal ang tamad. Dahil ang tamad hindi binibigyan ng biyaya. Hindi pwedeng umaasa ka lang. Kailangan mong gumalaw, kailangan mong kumilos upang ang biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos ay papalitan niya ng mas marami pa. Sapagkat ang hindi marunong gumamit ng kayamanang ibinigay ng Diyos ay hindi rin niya pararamihin sa huli. Bagkus, kanya pa rin itong kukunin kung anumang meron ka. Totoo iyan. Ang tamad, lalong naghihirap. Kaya kahit anong gawin mo, kung ayaw mong gumalaw, kung ayaw mong gamitin ang talentong ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi mo mararamdaman ang pagbibiyaya ng Diyos. Napakaraming karanasan. Pagkakataon na maibalik natin sa Diyos ang pilak o gintong kaniyang ibinigay. Habang tayo'y humihinga at gumagalaw, ibalik natin sa Diyos ang ibinigay niyang biyaya upang lalo pang pagyamanin sa mga susunod na panahon. Sapagkat kung tayo'y masipag magdasal, masipag sumampalataya, masipag makinig sa Diyos, masipag sumunod sa Kanya, ibabalik ng Diyos ang lahat ng ating sakripisyo upang tayo'y makasama rin
na umaawit sa langit ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Simulan natin ngayong araw. Igalaw natin ang ating mga katawan. Baka napapabayaan na ninyong inyong bahay na ibinigay ng Diyos sa inyo. Baka wala nang naglilinis na mga aparador, naglilinis sa mga ilalim na mga kabinet, nahuhugasan yung mga kalderong 7 araw nang nakatambak, o mga platong nanigas na yung mga kanin dahil sa katamaran ng mga taong nasa pamamahay. Gumalaw tayo para ang Espiritu ng Diyos ay gagalaw din sa atin, at ang paggalaw na iyon ay nangangahulugang buhay ka at ibinabalik mo sa Diyos ang Espiritong ibinigay na niya sa iyo ngayon. Kapag masipag ka, ang biyaya ay darating kahit wala ka nang ginagawa. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao, naway makibahagi sa kayamanan ng lupa, nang may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mula sa'yo, muling hangin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay
sa iyo pasasalamat ang puso. Mas dinadayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumairiyong lahat. At sumairi. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang haring siyang magbabalik. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.